In, halika. Lumapit ka rito. Kanina pa kita hinihintay. May sasabihin ako sa iyo. Mahalaga ito. Ano ho yun, Itay? May kailangan po ba kayo? Pagkain, tubig? Hindi, anak. Ikaw. Mga tenga mo ang kailangan ko. Tandaan mo, kahit parati kitang pinagagalitan doon, mahal na mahal kita, aking bunso. Tay, huwag naman ho kayong ganyan. Parang nagpapaalam na kayo eh. Hindi ko pa ho kaya. Hindi pa ako nakakahanap ng paraan para mawala ang sakit nyo. Kumapit ho muna kayo, Tay. Salamat, anak. Salamat din lagi mong ipinaparamdam na mahalaga ako sa iyo. Kahit lahat sila hindi bilib sa akin. Palibas aswang pa pala talaga ang papaslang sa akin. Kung alin pa yung sanay akong labanan. Wala Yadyang mahina na. Ganun talaga. Tay, huwag niyo pong sabihin yan. Parang awa niyo na. Gagawa po ako ng paraan. Pangako po. Hindi ko hahayaang mawala kayo dahil sa punyetang aswang na yon. Kinuha na nga nila yung ina ng kaisa-isang anak ko. Pagkatapos pati ba naman ikaw, kukunin nila sa akin. Anak, ito ang tatandaan mo. Sadyang nakatandaan ang mangyari ito sa buhay mo. Maiintindihan mo rin balang araw na lahat ito ay pagsumok labang na huhubog sa iyo. May tamang panahon para magantihan mo ang lahing aswang. Pero Tay, kailangan ko ng simulan ngayon para maligtas kayo. Kaya nga ho, nag-aaral ako ng mga aklat yung ginagamit bilang albularyo eh. Kaya ko to, Tay. Konting tiis na lang ho. Mababawian ko sila para maalis ang sumpa ng sugat na yan. Salamat. Anak, hindi mo na kailangang mag-aral pa dahil may kinalaman dyan. Ang mahalagang sasabihin ko sa iyo. Ano po yun, Itay? Basta't ipangako mo sa akin na saka mo lang ito gagamitin kapag nawala na ako at hindi mo na dapat ito gamitin para sa sarili mong kapakanan. Dahil dapat ang layunin mo'y para sa kabutihan ng lahat. Ipangako mo yan, anak. Ay naman eh. Pinapangako ko. Pero wag naman po kayong mamaalam agad. Tanggapin mo ang mga durog na batong ito. Ihalo mo sa banal na tubig at inumin. Ipapasa ko na sa iyo ang kapangyarihan ko dahil alam kong ikaw ang karapat-dapat na magmana nito. Alam kong dakila ang puso mo, anak. Alam kong hindi mo ako bibiguin. Kaya, apin anak, tinatanggap mo ba ang responsibilidad ng pagiging albularyo? Opo, Tay. Bata pa lang ako. Gusto ko nang sumunod sa yapak nyo. Sakto rin to dahil sa pamamagitan niyan. Magagantihan ko na ang mga aswang. Magagamot ko na kayo, Tay. Uubusin ko silang lahat. Matitikman nila ang galit ko. Anak, hindi pa ito ang tamang oras na ubusin mo silang lahat. Hindi ka pa handa. At ikapapahamak mo lamang yan. Saka hindi ba, kapapangako mo pa lang na gagamitin mo lamang ito kapag wala na ako. Ay naman, bakit ba ayaw mong tulungan ko kayo? Ano ho bang problema? Kung gusto ko na silang gantihan. Dahil hindi ito ang kapalaran mo.
Kung gagamitin mo lang yan habang buhay pa ako, mapapahaba ka lang at mas mapabibilis ang pagpanaw mo, anak. Ngayon, kung ayaw mo mangyari yon, sundin mo na lang ang sinasabi ko. Pero tay, Wala nang pero Apin, anak. Tanggapin mo na yan at tandaan mo na darating ang araw na susubukin ang kakayahan mong yan. Titimbangin ang iyong paniniwala sa lahing aswang. At ikaw na ang bahala kung tutulong ka sa isang katulad nila. Maaring yon ang maging daan para magapi mo ang kanilang buong angkan. Kaya anak, gamitin mo ang kapangyarihang yan ng may puso. Mahal kita, kaya't naniniwala ako sa iyo. tay, hindi kita naiintindihan pero tinatanggap ko. Tinatanggap ko ang mga habilin nyo. Magpahinga na muna kayo. At tutuparin kong pangako ko para mas makasama ko pa kayo ng matatag. Tay, huwag niyo muna akong iwan. Huwag muna, tay. Tandang-tanda pa raw ni Lolo Apin, ang tatay ng Lolo Atong ko, ang huling beses na yon na nagkausap sila ng masinsinan ni Lolo Paeng. Pero bago ako magpatuloy, magandang araw po muna at kilalanin niyo ako bilang si Jomar. May agaran lang akong tanong. Kung kayo ho ba, si Lolo Apin, tatanggapin niyo kaya ang kapangyarihang maging albularyo? Paki-comment ho naman ang sagot para malaman ko rin ang karanasan ninyo. May pagkakatulad kaya ito sa kwento ng Lolo Atong tungkol sa kanyang ama? Siya nga pala, ibabahagi ko na lang ito na parang ako si Lolo Atong para hindi nakakalito. Ngayon, muli itong naalala ni Tatay Apin pagkatapos ng 2 dekada. At ito'y dahil na rin sa kagagawan ko. Paano ba naman nagkaroon kasi ng panganib na hindi inaasahan? Isang gabi sa may kakahuyan malapit sa bahay ni Tatay. Mahal, anong gagawin natin? Hindi ko dala mga pangontrang binigay ni tatay. Dahil kasama kita. Paano na to? Hinahabol ka ng mga kalahi mo. Hindi ko rin alam, mahal. Pero tumakbo ka lang. Hindi ba malapit lang ang bahay ni Kaapin dito? Yun lang ang pwede mong puntahan sa ngayon. Kilala ka na ng inang. Delikado kung babalik ka pa sa tiya mo. Mas ligtas ka ngayon sa tatay mo. Pero paano ka? Malilintakan ka rin sa inang mo kung nagkataon. At saka, maaaring hindi na tayo magkita muli. Hindi ko yun mapapayagan, mahal. Ayoko. Sumama ka na lang sa akin. Sa tingin mo ba tatanggapin ako ni Kaapin? Tsaka baka nakakalimutan mo. Pugad ng mga mandirigmang lumalaban sa amin ng baryong yun. Kahit ipaliwanag ko na hindi ako katulad ng mga kalahi ko, baka hindi pa rin nila ako patuloyin. Sabi ko naman kasi sa'yo, huwag na muna tayo magkita ngayong gabi. Nabuking tuloy tayo. Pero mahal, hindi naman pwedeng habang buhay tayong magtatago. Tara na, sumama ka na kina tatay. Tatanggapin ka nun. Akong bahala, pero kailangan mo ring magmakaawa. Patutunayan natin na mabait kang aswang. Kaya nga kita minahal dahil doon. Teka, Atong, magtago ka. Tumakbo ka doon sa malagong puno na suha na yon. Malakas ang hangin. Tsak na gumamit ang inang ng kapangyarihan. Lalansihin ko sila. Babalikan kita rito, huwag ka maingay. Banggitin mo ang kung ano mong dasal na itinuro ni Kaapin para hindi ka nila makita. Babalikan kita, mahal, pangako. Pero mahal, Mila, sinasabi ko na nga ba? Tinatraitor mo ang ating lahi. Umibig ka sa isang walang kwentang tao, kaya parurusahan kita. Akala mo ba matatakasan mo ako? Subukan mo lang dahil pati ang kasintahan mo, babalatan ko ng buhay. Hindi ako natatakot sa'yo, Inang. Hindi mo ako makukuha. Tumitiwalag na ako sa lahi natin. Ayoko ng klase ng pamumuhay nyo. Mga
demonyo kayo! Kampo ng kadiliman! At ikaw, hindi? Hindi! Kailanman hindi ako magiging katulad yung mga halimaw. May puso ako na katulad ng kay Itay. Pinalaki niya ako ng tama. Hindi katulad mo ng demonyo! Ipokrita! Umibig ka rin naman sa isang tao gaya ni Itay! Hindi mo alam ang sinasabi mo, Mila. Sadyang hindi mo pa naiintindihan ang pagiging aswang. Kaya ipaiintindi ko sa'yo. Halika dito! Hindi mo ako matatakbuhan! Hindi ka na makakalayo! Hindi mo kayang kapangyarihan ko! Baka nakakalimutan mo ang kakayahan mo ay kakayahan ko rin. Kaya hindi na ako babalik sa iyo, demonyo! Anong sabi mo? Mila! Mila, nasan ka? Leche! Magaling kang ang bata. Sinamantala mo ang naghahalong usok at hamog, kaya gumamit ka ng hangin. Nawala tuloy ang amoy mo! Hindi mo na matatakasan ang pagiging aswang, Mila. Babalik at babalik ka sa pinanggalingan mo! Tandaan mo yan! Dinig sa kakahuyan ang sagutan ng mag-ina. Hanggang sa hindi na sumagot si Mila. Nagsialisan ang mga aswang at binalikan niya ako. Mahal! Mahal, lumabas ka na dyan. Nailayo ko na sila. Hindi na tayo mahahanap ng mga yun sa ngayon. Pumarito ka na, di kita malalapitan dyan eh. Mahal, salamat. Iniligtas mo na naman ang buhay ko. Ibang-iba ka talaga sa kanila. Mahal na mahal kita, Mila. Mahal din kita, Atong. Hindi kita pababayaan gaya na kung paano mo rin ako hindi pinababayaan. Tinanggap mo ako kahit na naging aswang ako. Kaya hindi yun matutumbasan ng kahit na ano. Pero mahal, anong gagawin natin? Nabuking na nilang relasyon natin. Hindi na tayo makakatago pa. At tama ka. Hindi na ako pwedeng bumalik kay Natia ngayon. Pumayag ka na kasing pumunta tayo kay tatay. Malapit na rito yon. Yang suha na yan. Parte na yan ng taniman nila ng mga pangontra. Halika na. Ayaw mo na rin sa tirahan nyo, hindi ba? Oo naman, mahal. Ayoko nang bumalik doon. Pero sigurado ka bang matatanggap ako ni Kaapin? Alam naman natin galit na galit yun sa amin. Lalo na't ang mga kauri kong dahilan. Kung bakit namatay ang ilan sa kaanak nyo. Kasama na rin ang lolo paing mo at ang iyong nanay mismo. Pero sanggol pa lang tayo nang mangyari yun. Wala kang kinalaman doon, Mila. At saka, hindi ka pa naman aswang nun. Dahil lumaki ka sa tatay mo. Sigurado ako, maiintindihan ka nun. Kahit na hindi ko siya kasamang lumaki, alam kong malawak ang pag-iisip niya. Mabuti na lang din talaga at hindi ka kilala ng inang. Hindi niya alam na anak ka ni Kaapin. Dahil kung hindi, ikaw ang unang dinambahan nun. Pero sige, pumapayag na ako. Total, wala na rin naman ako ibang mapupuntahan eh. Sa inyo na lang muna tayo makisilong. Pansamantala. Ayos, mahal. Pambawi ko na rin ito sa pagliligtas mo sa akin. Sus, wala ka namang kailangang bawiin dahil ginagawa ko yon kasi mahal kita. Ang pinoproblema ko lang, ang proteksyon na bumabalot sa baryo niyo laban sa amin. Tsaka, ang mga pangontra sa bahay kubo ni Kaapin. Paniguradong puno yun ng pangontra dahil albularyo siya. Akong bahala. Kakausapin kong Itay. Halika na. Umalis na tayo. At baka mabalikan pa tayo rito ng inang mo. Lumihis kami ng daan sa lugar na walang pangontrang madadaanan hanggang dumating kami malapit sa bahay. Wala nang gising noon sa malalayong kapitbahay. Mahal, mukhang hanggang dito lang ako pwede. Ramdam ko yung proteksyon nilagay ni Kaapin. Hindi ako makakalapit dito. Saglit lang, mahal. Ako munang pupunta kay tatay. Dadaling ko siya dito para maipakilala kita. Mahal, sigurado ka ba? Natatakot ako eh. Paano kung bigla na lang niya akong paslangin o kaya yung mga kasama niya? Paano kung sugurin nila ako rito habang wala ka? Oo nga, tanggaling na ako rito nung tao ako pero sigurado nag-iba ng tingin nila sa akin. Mahal,
Uy, huwag ka mag-alala. Bibilisan ko lang, tsaka poprotektahan kita. Akong bahala sa'yo. Sige, mahal. Bilisan mo lang, ha? Oo, teka. Tay! Tay! Diyos ko po. Sino ba yung kumakatok na yan? This oras na ng gabi. Diyos ko. Tay! Buksan niyo ang pinto, bilis! May kailangan kayong makita. Atong? Ano ba yun, anak? Gabing-gabi na. Bakit ka pa pumunta rito? Alam mo namang delikado sa kakahuyan. Tay, samahan niyo ako dun sa may labas. May ipapakita ako sa inyo. Teka, ano ba yun? Kukunin ko muna ang armas ko. Kinakabahan ako sa iyo eh. Wag na, Tay. Halika na, bilisan ninyo. Ano ba yun? Diyos ko naman. Teka. Naamoy ko yun ah. Umatras ka, Atong. Aswang yung nakatayong babaeng yan ah. Hoy! Ang lakas naman ng lobong! Huwag po. Teka, Tay! Teka lang po. Yan yung ipapakita ko sa inyo. Si Mila yan, Tay. Nagmamahalan kaming dalawa. Mila? Si Mila? Prinsesa yan ang mga aswang anak. Yan yung naging aswang na anak ni Tita. Anong ibig sabihin nito, Atong? Anong sinasabi mong nagmamahalan kayo? Mahal ko po siya, Tay. Alam ko pong aswang siya pero hindi siya katulad ng inaakala mo. Mabait siya. Maraming beses na iniligtas niya ang buhay ko. Kaya iba talaga siya sa mga aswang. Alam niyo naman hong dati akong tao. Pinalaki ako ng tatay ko at 2 taon pa lang ang nakakalipas mula nang maging aswang ako. Hindi ako nabubuhay ng katulad ng inang ko. Itinakwil ko na sila at ayoko na hong bumalik doon. Pero alam mo bang lahi nyo ang umubos sa lahi ko? Hindi ba, Atong? Alam mo naman yon. Kung paanong pinaslang nila ang nanay mo matapos manganak sa'yo. Matapos na sugatan nila ang lolo mo. Kaya kahit anong gawin mo, Mila, aswang ka na. At nag-iba na ang tingin namin sa'yo. Kaaway ka na rin namin. Tay, maniwala kayo. Hindi siya nagbago. Kahit na naging aswang siya. Kani-kanina lang, hinahabol kami ng mga aswang. At iniligtas niya ako mula sa O kanila. tingnan mo. Mahamak lang ang dala ni Mila sa'yo. Tsaka paano nagkakalapit kayo hindi ba? Binigyan kita ng pangontra laban sa mga aswang. Huwag mong sabihin. Patawarin niyo ako, Tay. Pero tinanggal ko ho. Kasi nga nagmamahalan kami ni Mila. Totoo pong sinasabi ni Atong. Mahal ko pong anak niyo, Kaapin. Kaya nagmamakaawa ho ako na makisilong sa inyo kahit saglit lamang. Wala na ako kasi kami ibang mapupuntahan eh. Ayoko nang bumalik sa bahay namin. Hindi ako nababagay doon. Pero hindi ka rin nababagay dito, Iha. Iwan mo na dito ang anak ko. Umuwi ka na sa inyo. Bago pa magbagong isip ko. Pinapalagpas ko lang ito dahil mahal ka ni Atong. Pero sa sunod na pumunta ka, baka hindi ko na matansya. Tay, kung itataboy mo si Mila, sasama ako sa kanya. Wala na siyang ibang pupuntahan. Hindi na rin ako makakauwi kina tita. Pagkat kilala na ako ng inang niya. Alam mong hindi ako tatantanan nun, Tay. Kung ganon, wala na tayong magagawa. Dito ka na lang muna magtitigil, anak. Pero si Mila, pauwiin mo na yan. Hindi ko siya matatanggap. Halika na. Umuwi na tayo. Kaapin, maniwala ho kayo sa akin. Parang awa niyo na. Wala akong gagawing masama sa inyo. Wala akong ibang binabalak. Totoong tinatakwil ko ang pagiging aswang. Kung may paraan lang para maging tao ulit, gagawin ko, Kaapin, dahil mahal ko anak niyo. Mahal ko ang pagiging tao. Kailanman, hindi ako nabiktima ng mga tao at pinilit ko mabuhay sa pagkain ng mga sariwang hayop. Hindi mo ako naiintindihan, Mila. Misyon kong gantihan ang lahat ng aswang. Para sa akin, kampo na kayo ng kadiliman at mga alagad kayo ng demonyo. Kailanman, hindi na kayo magbabago. Kaya hindi ko na yun mapapayagan kahit anong pilit mo. Pero Tay, pareho lang kaming mga sanggol pa lang nang mangyari yun. Paanong may kinalaman si Mila sa kasalanan ng angkan niya? Paanong bawal siyang maging mabait na aswang? Ano, Tay? Anong klaseng paniniwala yan kung nagpapalamon lamang kayo sa galit? Hindi niyo ba matatanggap ang isang nilalang na gusto lamang maging mabuti kahit na ano pa siya?
Natulala si Itay sa sunod-sunod kong pagtatanong. Tila ba may naaalala siya, kaya biglang nagbago ang kanyang isip. Tanggapin mo na yan at tandaan mo na darating ang araw na susubukin ang kakayahan mong iyan. Titimpangin ang iyong paniniwala sa lahing aswang. At ikaw na ang bahala kung tutulong ka sa isang katulad nila. Maaari yun ang maging daan para magapi mo ang kanilang buong angkan. Kaya anak, gamitin mo ang kapangyarihang yan ng may puso. Sige anak. Pumapayag na ako pero pansamantala lamang. Hindi maaaring magtagal ang katulad ni Mila sa baryo natin. Maliban na lang kung mapapatunayan mo rin kina Danilo at sa iba pa nating kasamahan na talagang mabait kang aswang. Patutunayan ko po, Kaapin. Maraming salamat po. Salamat, Tay. Nagkataalisin ko muna at pahihinain ko muna ang proteksyon ng baryo. Aalisin ko rin ang mga pangontra sa bahay. Para makapasok ka, Mila. Pero hindi po ba masyadong delikado yan, Kaapin? Kung mamarapatin niyo po, wala ho bang ritual na pwede magbigay na lang ng proteksyon sa akin laban sa mga pangontra mo? Alam mo namang galit ako sa mga aswang, Mila, hindi ba? Kaya hindi ko naisipang gumawa ng proteksyon para talaga sa inyo. Malay ko bang magpapatuloy pala ako ng aswang balang araw? Pasensya na po, Kaapin. Nagtatanong lang po. Sige na. Maghintay lang kayo rito. Mabilis lang ako. Pagkapasok ni Itay sa kanyang kubo, rinig namin ang mga bulong niya hanggang sa humina nga ang proteksyon. Nakalusot na si Mila at tinanggal din ni Itay ang ilang pangontra sa bahay para makapasok siya. Nagpahinga na rin kami noong gabing yon at madaling araw kinabukasan nang magulantang sa malakas na pag-angil. Mila! Lumabas ka! Apin! Ilabas mo ang anak ko! Ang lakas pa ng loob mong tanggalin ang proteksyon ng baryo nyo! Ilabas niyo siya! Dahil kung hindi, dadanak ang dugo rito sa baryo nyo! Ang inang, Atong. Gumising ka. Nasa labas ang inang. Ano? Teka si tatay. Hoy, tita! Baka nakakalimutan mo! Pumasok ka sa teritoryo namin! Baka ang itim niyong dugo ang tumagas dito! Ilabas niyo ang anak ko! Alam kong itinatago niyo siya! Naaamoy ko siya, Apin! Baka nakakalimutan mo ring may itim akong kapangyarihan! Mila! Mila, anak! Sumama ka na sa akin! Hindi! Hindi mo makukuha ang mahal ko! Anak, bakit lumabas pa kayo? At anak mo pala yung lalaking yan, Apin? Ngayon, may dahilan na ako para paslangin kayong dalawa, gaya ng pagpaslang namin sa iyong asawa at anak! Talagang sinusubukan mo ako, ha? Anak! Mila! Tumabi kayo! Kapin? Kapin? Teka, anong ibig sabihin nito? Paano sila nakapasok sa baryo natin? Tsaka, bakit nandito si Mila? Aswang na yan, hindi ba? Danilo, hindi ito ang tamang oras para magtanong yan. Sugurin na natin sila. Pagkakataon na natin to! Yan palang gusto nyo, ha? Teka ho, Kaapin, Manong Danilo. Sandali, alam ko hindi niyo ako paniniwalaan. Pero maraming inosenteng madadami kapag tinuloy niyo yan. May mga residenteng tulog pa. At siguradong pupuntirihin niya ng mga alagad ni Inang. Pag-isipan niyo ito mabuti. Tama si Mila. Huwag dapat nating maliitin ang mga aswang. Alam nating malalakas sila at may kapangyarihan pa. Baka hindi pa ito ang tamang oras. At bakit naman kami makikinig sa'yo na walang alam sa pakikinig na? At lalong-lalo na dyan sa aswang na yan. Kapin, ano bang nangyayari? Bakit sumasang-ayon pa itong si Atong sa aswang na yan? Basta Danilo,
Mamaya na ako magpapaliwanag. Pero mukhang tama nga sila. Masyado silang marami. At dadalawa lang tayong gising. Yan! Tama yan! Matakot kayo sa amin! Dapat lang na alam niyo ang lugar niyo! Manahimik ka! Hindi kami natatakot sa iyo! Sadyang marami lang kayo. Ano bang kailangan nyo, ha? Ang anak ko! Ibalik niyo siya sa akin! Ibalik niyo ang anak ko! Yun lang naman ang hinihiling namin. Hindi naman namin kayo ginagalaw ng walang dahilan, Danilo! Apin! Alam namin ang kakayahan nyo! Kaya nga hindi kami sumusugod! Pero ibang usapan na kapag nadamay ang anak ko! Sa tingin mo ba ganun lang kadali yun? Hindi porket kaya namin kayong labanan hahayaan na namin kayong paslangin ang mga kalahi namin. Kalabang kayo ng lahat ng mga tao. Kaya tutulungan din namin ang ibang mga kabaryo. Hindi namin kayo bubuhayin! Pwes, may tamang oras para magtuos! Pero ibalik niyo muna ang anak ko sa akin! Gusto akong pumunta rito, Inang. Hindi na ako babalik sa'yo. Tutulungan ko pa sila para paslangin kayong lahat. Anong gusto mo? Gamitan ulit kita ng kapangyarihang kombinara sa'yo, ha? Ba't gusto mo ba sa mga tao, ha? Ba't gusto mo ang taong yan? Sasaktan ka lang nila! Hindi totoo yan! Nagmamahalan kami ni Mila. Kayong mga demonyo ang nananakit sa mga tao. Kaya dapat na kayong mabulok sa impyerno. Kung nakahanda lang kami, baka kanina pa kayo namatay. Matapang ka, bata. Eh kung kayo ang suguri namin ngayon, mga kasama, handa na ba kayo? Sige, Inang! Ituloy mo! Kapag itinuloy mo yan, papatayin ako ni Kaapin. Sige! Ano? Hindi. Mahal, sumakay ka na lang. Sumakay na lang kayo para maitaboy sila. Oo! Papatayin namin ang anak mo! Bibihagin namin siya, tita! Anong pipiliin mo? Hindi kami nakahanda. Pero kaya namin gilitin ang liig nito sa isang iglap lamang. Reyna ng mga aswang, mawawalan ka ng prinsesa! Oh, hindi! Huwag niyo siyang sasaktan! Uubusin namin kayo pag nagkataon! Umalis ka na! Umalis na kayo! Hindi namin siya sasaktan. Kung umalis na kayo. Sige na! Subukan niyo lang talaga! Tara na mga kasama! May araw din kayo, Apin, Danilo! Lalo ka na, Atong! Matitikman niyo ang lakas ng Reynang Aswang! Hindi ka namin naatrasan, demonyo ka! Sa susunod natin pagkikita, hindi na kita palalagpasin pa! Ay, salamat. Ano, mahal? Ayos ka lang? Anong mahal? Kapin, anong ibig sabihin nito? Bakit hindi pa natin ituloy ang pagpaslang sa isang aswang na ito? Handa na sanang gilitan ni Manong Danilo si Mila. Galit na galit siya at nanlilisik ang mata. Doon ay bigla kong hinila si Mila at hinarangan ang kanyang pag-atake. Hoy, Manong! Wala kayong utang na loob! Hindi nyo pa ba naiintindihang mabait na aswang ang mahal ko? Hindi mo ba narinig na gusto pa niya tayong tulungang lumaban sa kanila? Kaya nga niligtas niya tayo mula sa kanyang inang. Kung hindi dahil sa plano niya, baka naubos na tayong lahat dito. Anong pinagsasabi mong iligtas sa atong? Wala kang alam sa buhay namin. Masyado mo kaming minamaliit. May mga baril kaming kaya silang ubusin. Hindi mo yata alam, Atong, ang kapangyarihan ng tatay mo. Kayang-kaya rin namin sila. Pwede ko namang gisingin ng mabilis ang ibang kasama namin, ha? Hindi ko kailangan ng tulong nyo. Lalo na ni Mila na isang aswang. Pero hindi mo ba naiintindihang may madadamay ring mga inosenteng tao? Gusto mo bang madamay sila para lang sa galit ninyo sa mga aswang? Hindi mo naiintindihan ang sinasabi mo. Kapin, anak mo ba talaga to? Ano? Bakit hindi rin kayo makapagsalita? Danilo, kasi anak ko pa rin si Atong. Hinayaan ko siyang lumaki sa tiya niya para ligtas siya sa mga aswang. Oh, anong nangyari? Nag-iibigan na kami ni Atong bago pa ako maging aswang, Manong.
Alam mo namang dati akong tao, di ba? Noon yun, Mila. Wala na akong tiwala sa iyo. Nakasapi sa kampo ng kadiliman. Hinding-hindi kita paniniwalaan. Ano, Kapit? Baka nakalimutan mo nang may prinsipyo tayo. Tumiwalag ka na ba doon? Ikaw pa man din na siyang isa sa nagbuo sa samahan. At talagang matindi ang galit mo sa mga nilalang na yan. Naiintindihan kita. Alam kong ikinagagalit mo, Danilo. At para sagutin ka, hindi. Hindi ako titiwalag sa sinumpa nating tungkulin. Bakit? Teka, patapusin mo ako. Nagkataon lang na mas lumalamang ang pagiging ama ko. Alam kong alam mo yan. At ayaw ko siyang mapahamak. Kung hindi ko patutuloyin si Mila, sasama siya at tiyak napapaslangin sila ni Tita. Hindi ko papayagang mangyari yon. Tsaka bakit hindi niyo maintindihang mabait na aswang nga si Mila? Kung hindi, edi sana matagal na akong namatay, hindi ba? Iba nga siya sa kanila. Jesus, kayo lang yan na lumalamang pa ang pagkatao niya. Pero darating ang araw na tatraidorin ka rin ni Mila. Baka habang natutulog ka, bigla ka nalang lapain. Hindi totoo yan. Manahimik ka, Mila. Sa kakape, naiintindihan ko ang pagiging ama mo. Pero hindi ko talaga ito papapayagan. Paano kung may mangyari sa baryo natin dahil sa kanya? Pinahina mo ang proteksyon. Basta, kailangan mawala si Mila rito. Tapos! Iisipan ko to ng paraan, Danilo. Huwag ka mag-alala. Kung ano mang gawin ni Mila, aakuin kong responsibilidad dahil ako nagpasilong sa kanya. Pasensya ka na. Makakarating to sa grupo natin, Kapen. Makakarating to! Tay, anong sabi mo? Anong gagawin ng paraan? Wala na nga ho ako ibang mapupuntahan, Kaapin. Wala na kami ibang matatakbuhan. Hindi ko alam atong, Mila. Hindi ko na alam. Pero hindi talaga pwede ito sa prinsipyong pinaglalaban namin. Nakikita kong kabaitan mo, pero nagdadalawang isip pa rin ako lalo na't dahil sa'yo, sinugod tayo ng mga aswang. Pero salamat pa rin sa plano nyo. Huwag niyo muna akong tanungin tungkol dito, pakiusap. Iwanan ko muna kayo. Hindi na kami sumagot pa at maayos naman noong sumunod na araw. Subalit, kinabukasan nun, bigla kaming sinugod ni Namang Danilo sa bahay. Pambihira naman, Kaapin. Hindi ka rin pala talaga naniwala sa akin. Ngayon, tingnan mo ang nangyari. Bakit, Danilo? Ano bang nangyari? Ano pa? Di natural. May kabaryo tayong nabiktima ng aswang. Isang bata na tagpo ang patay. At marami ring hayop na nagkanda ubos. Ngayon lang naulit ito. Kung kailan malakas at marami na tayo. Saka pa tayo nalusutan ng aswang. Panigurado, si Mila yun. Inapasyo siya. Pwede ba, Mang Danilo? Bakit mo naman ito isisisi kay Mila magdamag kaming magkatabi? Ni hindi siya umalis sa higaan. Kaya huwag ka magsalita ng tapos. Saka hindi ko yan magagawa. Wala akong kinakaing tao. Lalo tigit yung bata. Sa kampo ni ina nang galing ang salarin na yan, hindi ako. Yun nga eh. Damay ka na rin doon dahil isa kang aswang. Walang ibang pwedeng managot kundi ang buong lahi niyo. Wala na akong pakialam sa kung anong iniisip mo ngayon. Ano, Kapen? Mga kasama, pasalagin natin ang isang to para maramdaman nila kung ano rin ang pinaramdam nila sa atin. Utang na loob, Mang Danilo. Naririnig mo ba ang sinasabi mo? Kung ganyan lang din ang sasabihin mo, wala kang pinagkaiba sa mga masasamang aswang. Papas lang ka sa walang katuturan. Kasalanan sa Diyos yan. At anong alam mo, bata? Ikaw ang hangal na nagmamahal sa isang alagad ng dilim. Mas malala pa ang aksyon mong yan kaysa gagawin ko. Traitor ka sa ating lahi bilang tao. Hindi ba, Kapen? Danilo! Mga kasama, naiintindihan ko kung saan nanggaling ang inyong mga hinanakit. Dumaan din ako dyan. Kaya nga isa ko
sa nagtatag ng samaang ito. Pero may mahalaga akong sasabihin sa inyo tungkol sa ating pinaniniwalaan. Binilinan na ako ng aking ama noon bago siya mamatay na may mabait na aswang ang magdadala sa atin para magapi ang buo nilang lahi. Anong sinasabi mo ngayon, Kapin? Tatanggapin na lang natin si Mila? Nang gano'n-gano'n na lang? O siya pang magliligtas sa atin? Abay, hindi! Hindi ako papayag nun. Kaya natin na tayo lang. Hindi ako magpapatulong sa mga aswang. Ano, Kapin? Nahihibang ka na ba? Bantok na albularyo ka pa naman. Danilo! Respetuhin mo ako! Makinig ka! Kung wala ang kakayahan ko, hindi nyo kaya! Kaya wag mo akong babastusin sa harap ng maraming tao. Lalo na sa pamamahay ko. Hindi ko kayo kinakalaban. At lalong hindi ako lumalayo sa ating prinsipyo. Sinasabi ko lang na pwede nating harapin ang pagsubok na ito sa mas mabuting paraan. Anong sinasabi mo, Kapin? Tama nga ako na kung magdidilim ang panangin natin dahil lang sa ating galit, wala rin tayong pinagkaiba sa mga agresibong mga halimaw na gusto lamang pumatay. Hindi ko sinasabing naniniwala na ako kay Mila dahil marami pang pwedeng mangyari sa paglaki niya. Pero sa ngayon, hindi niya tayo kalaban. Alam kong hindi siya ang salarin, Danilo. Anong gusto mong gawin namin, Kapin? Maghintay? Maghintay na maging masamang aswang si Mila? At hayaang lapain ang mga kamag-anak namin? Ganun ba? Hindi mo ba talaga naiintindihan, Mang Danilo? Sinasabi lang niya na bawas na ang kalaban nyo. Na pwede ninyong gamitin si Mila. Na pwede ninyo siyang hubugin para maging isang mabait na aswang. Naku, Atong, bata ka pa nga. Wala kang alam sa aswang. Kaya hindi mo alam na doon at doon din ang tugpo nila. Kahit hindi si Mila ang salarin, siya pa rin ang nagdadala ng panganib. Dahil unang-una, kaya nakalapit ang mga aswang. Dahil pinahina ang proteksyon ng baryo. Pangalawa, siya ang punteriya ng mga alagad ng kanyang inang reynang aswang. Tama ka naman doon, Danilo. Kaya huwag ka mag-alala. Paalisin ko na rin si Mila basta ipangako niyong hindi niyo siya sasaktan. Sige na, Kapin. Pumapayag na kami. Pasensya na kung nabastos kita. Nadala lang ako ng emosyon ko. Pero pakiusap, ibalik mo na ang proteksyon ng baryo. Hindi ko na hayaang may mawala pa ulit. Huli na dapat ito. Tayo na, mga kasama! Pero tay, anong ibig mong sabihin? May punto si Danilo, Atong. May nadadamay na rin mga inosente. Dahil sa pag-ibig nyo, ikaw na rin ang nagsabi, anak, na hindi dapat madamay ang mga inosente katulad ni Mila. Kung talagang mabuti ang nobya mo, alam kong maiintindihan niya ito. Naiintindihan ko, Kaapin. Mahal, tama sila. Ako nagdadala ng panganib sa baryo. Gustuhin ko man o hindi, kailangan ko umalis. Pero pangako babalik ako. Susubukan kong kuhain ang buong tiwala nila. Pero mahal, hindi ko kaya. Kayanin mo. Kasi mas marami pang mamatay. Hindi ganun ang gusto kong mangyari. At alam ko ikaw din, mahal. Intindihin mo muna ang sitwasyon sa ngayon. Mas delikado kung sasama ka pa sa akin. Dumito ka na muna. Saglit lang na panahon to. Tutulungan ko silang matalo ang inang ko para makapagsama na tayo. Naiintindihan ko, mahal. Naiintindihan ko. Hayaan mo. Magpapalakas din ako para makatulong sa paglaban sa inang mo. Siguro naman kahit papano. Nagmana ako sa tatay kong albularyo. Akong bahala, anak. Akong bahala sa'yo. Sisiguraduhin ko rin magkakatuluyan kayo. Kung sakaling mapatunayan mong mabait ka talaga, Mila. Pero sa ngayon, ibabalik ko muna ang proteksyon ng baryo. 3 araw din ang gugugulin ko para mabalik yon. Kaya sige na, anak. Oras na. Kahit na mahirap, pansamantala akong nagpaalam kay Mila. Pero makalipas ang 2 araw, bumalik siya dala ang isang masamang balita.
Dapat itong malaman ni Nakaapin. Kailangan ko silang balaan. Sana nasa bahay ko pa sila ngayon. Ang mahal ko. Kailangan ko na bilisan. Sana andito pa sila. Ato ang mahal! Kaapin! May mahalaga akong sasabihin! Tao po! Teka, si Mila yun ah. Tao po! Mahal! Mabuti nagbalik ka na. Nangungulila na agad ako sa'yo. Kahit 2 araw pa lang. Mahal, teka! Mamaya na natin pag-usapan yan. Papasukin niyo na muna ako. May kailangan kayong malaman. Si Kaapin! Lumapit ka na rito, mahal. Wala pang proteksyon. Nagre-ritual pa ang itay. Teka, tatawagin ko siya. Tay! Tay! Nagbalik si Mila! May mahalaga raw kayong dapat malaman. Halika! Ano yun? Oh, Mila. Ano yun? Ano rin yung umuusok? Oo nga no. Amoy usok nga. Yun na nga ang sasabihin ko, Kaapin. Sina Inang. Narinig ko sa usapan ng mga aswang na lumakad daw sina Inang patungo rito. Susunugin ang mga pananim niyong pangontra at susugurin kayo. Mabuti nga at wala kayo doon. Pero malamang sa malamang nasusunog na yun ngayon. Pero teka, hindi magandang balita yan, Mila. Kailangan nating pigilan ang pwersa nila. Ititigil ko na muna ang pagriritual. Halika na. Puntahan natin sila Danilo. Lalabanan natin sila. Ang kaso, wala si namang Danilo sa baryo noong mga oras na yon. Pinuntahan na rin namin ng iba pang kasamahan, pero wala talaga. Kaya ang suspetsya namin. Tay, kung wala silang lahat, paniguradong nakatunog na sila sa plano ng aswang at nakikipaglaban na ron. Paano naman sila makakatunog? May mga espilyo kami malapit sa kampo ng inang mo, Mila. Pero ang ipinagtataka ko, bakit hindi man lang nila ako sinabihan? At bakit kaya ako mismo hindi ito naramdaman? Tay, baka kasi ayaw ka nilang istorbohin dahil nga sa pagbalik mo ng proteksyon. Alam naman ni namang Danilo na matagal na yun, hindi ba? Tama ka, mahal. Pero pwede ba? Malalaman din naman natin yun doon. Bilisan na natin. Kumapit kayo sa akin. Kinakabahan ako para kay namang Danilo. Sige, Mila. Tayo na. Para kaming sumakay sa eroplano matapos humawa kay Mila na tila ba lumutang sa hangin. Doon nakita naming malapit ng matupok ng apoy ang taniman. Hirap na rin si namang Danilo. Amoy dugo ang paligid. Nakakarindi ang mga alulong ng aswang hanggang sa may isang aswang na mukhang aatake. Sa nakalupaypay na kapatid ni Mang Danilo, si June, at wala nang makaliligtas pa sa kanya nang biglang... Si John, Mila, ibaba mo ako. Kailangan kong gawin ang ritual. Diyos ko po, si June! Kuya! Tulong! Tulong, kuya! Hindi na ako makatayo pa! June! Dito lang kayo, mahal, Kaapin. Ako na bahala. Ano yun? Anong nangyari? Mahal? Nasaan na siya? Tay! June! Anak! Lagan yung aswang si Mila. Masyado mabilis ang pangyayari. Pero ayon siya, iniligtas niya si June. Pangit naman ang lasa ng aswang na to. Hayop ka! Papaslangin mo pa ang kasamahan ng minamahal ko. Dapat lang na mamatay ka ng halimaw ka! Mila! Si Mila nga! Kuya! Tulong! Tulong! Mang Danilo, ano pang hinihintay nyo? Iuwi nyo na si Mang June. Tumakas na kayo. Takbo! Kaapin, mahal. Tulungan nyo sila. Ako na bahala dito. Pero mahal, Tama si Mila, anak. Masyado nang marami nang ihina sa pwersa natin. Danilo, halika na! Mga kasama! Pumatras na muna tayo! Mga duwag! Sabi naman sa inyo, hindi nyo kami kakayanin! Isa ka pa, Mila! Pumatay ka ng alagad ko! Wala akong pakialam, mga demonyo kayo! Labayan nyo sila! Hindi ako uuwi sa inyo! At hindi ko na rin gugulin ang baryong to! Kaya wag nyo na ako hanapin dito! Pababagsakin ko ang kampo mo, Inang! Tandaan mo yan!
Wala kang utang na loob! Matapos kitang iluwal at binigyan ng buhay, ito ang igaganti mo! Hindi ikaw ang bumuhay sa akin! At lalong wala talaga akong utang sa'yo! Isasama mo lang ako sa impyerno? Kaya hindi ako sasama sa'yo! Umalis na kayo! Ito na ang huling beses na pagsasalitaan mo ko ng ganyan, Mila. Sa sunod, gagamitin ko na ang lahat para mabasakin ka! Tingnan natin kung hanggang saan ang kaya mo! Tara na mga kasama! Nagtagumpay naman ang plano natin pabagsakin ang taniman nila ng pangontra laban sa atin! Tapos na muna tayo rito! Makikita natin, Inang! Hindi ako aatras sa hamon mo! Nagsialisan ang mga aswang at mabilis ding sumunod sa kubo si Mila. Ginagamot na ni Itay si June noon habang nakaabang kami ni Mang Danilo sa labas. Magbantay ka lang, Atong. Baka nasundan tayo rito. Mahirap na. Opo, Mang Danilo. Si Milang inaalala ko, baka sinugod na siya ng mga aswang na yon. Malabo yan. Hindi siya basta-basta sasaktan ng inang niya. Pero mukhang tama ka nga. May kabaitan si Mila. Akalain mo, sinugod niya yung mga aswang para kay June? Tapos kinumpronta niya mismo ang kanyang inang aswang? Para makatakas lang tayo? Sabi ko naman sa'yo, Mang Danilo lumaki bilang tao si Mila. Kaya hindi nawala sa kanya yon, kahit naging aswang siya. Totoong siya. Teka si Mila, mahal? Ayos ka lang? Hindi ka ba nila sinaktan? Mahal, ayos lang ako. Alam ko hindi ako gagalawin ni Inang. Hindi niya rin ako basta-basta mahuhuli, kaya umalis na lang sila. Kumusta na si Kuya Jun? Pasensya na kayo, Mang Danilo, nadamay pa kayo sa akin. Hindi, Mila. Ako dapat ang humingi ng dispensa. Mali ang pagtingin ko sa iyo noon. Pero sa ginawa mong pagligtas sa kapatid ko, naniniwala na akong mabuti ang puso mo. Hindi mo kailangan humingi ng kapatawaran dahil iba ka sa kalahi mo. Sadyang brutal sila at mga walang puso. Natural sa kanila ang umatake, kaya natural din sa amin ang kalabanin sila. Kasama sa labanan ang mga biktima. Pero salamat talaga at nailigtas mo ang kapatid ko. Ama si Kuya. Maraming salamat sa iyo, Mila. Ngayon nang uli kita nakita. At naniniwala talaga akong hindi basta-bastang nawawala ang pagkatao mo. Kinontra ko na si Kuya Danilo nung naikwento niyang masamang aswang ka raw. Diyan naman, pasensya ka na talaga, Mila. Salamat din, Kaapin. Pasensya na rin itong mga nakaraan sa mga nasabi ko sa inyo. Wala yon. Si Mila talagang kailangan nating pasalamatan natin ngayon. Halos ibuwis niya ang buhay niya. Atong, Mila, naniniwala na kami sa inyo. Kasama na kayo sa laban na ito. Oo, susugurin natin sila. At gagantihan ko ang mga aswang na yon. Naku, huwag ka na munang magyabang, June. Magpahinga ka muna. Humiga ka na muna ulit doon. Sige, Kuya. Oo nga. Grabe yung pinagdaanan ninyo. Ikaw din, Mang Danilo. Magpahinga rin kayo. Dapat kasi tinawag nyo kami ni Itay kanina eh. Eh di sana, mas nakalaban tayo. Kasi alam kong inaatupag ni Kaapin ang pagbabalik ng proteksyon. Masyado akong naniwala sa sarili ko at mali ako nun. Pero ganun talaga ang pakikipaglaban. Siya nga pala, Kaapin. Kailangan nyo na ipagpatuloy ang pagbabalik ng proteksyon. Hindi natin alam kung kailan na-atake muli si Inang. Patatapos naman na yun, di ba? Anong ibig mong sabihin, mahal? Sigurado ka ba sa sinasabi mo, Mila? Kung ipagpapatuloy ko yon pati ikaw, hindi rin makakalapit dito. Oo nga, mahal. Anong sinasabi mo? Alam ko mahirap, mahal. Pero naiintindihan ko sina Kaapin at Mang Danilo. Kaligtasan ng baryong iniisip ko at kaligtasan mo rin yun, mahal. Ayoko na may mawala pa sa inyo. Kaya dapat lang na ibalik na ang proteksyon para hindi basta-basta makalapit sina Inang. Buhay pa naman ang kubol ni Itay dyan sa may kakahuyan. Pwedeng doon muna ako magtigil-tigil. Pagmamasid-masid ako bilang espiya nyo.
Ama si Mila, ang bihira parang nagkakatotoo nga ang propesiya ng aking ama. Mukhang ikaw nga ang makakatulong sa amin, Mila. Anak, kailangan mong intindihin ang nobya mo. Pero mahal, Alam kong mahirap, Atong, na mawalay kay Mila. Pero ganito talaga ang sitwasyon. Tiisin mo lang hanggang sa matapos ang lahat ng ito. May naman, mas lalakas na tayo dahil kakampi na natin si Mila. naiintindihan ko naman pero... Mahal, huwag kang mag-alala. Lagi naman kitang bibisitahin eh. Mahal kita, alam mo yan. Para rin sa'yo to. Mahal din kita, Mila. Pero... maya-maya mo naman ako iwan. Oo naman. Magpapahinga din muna ako. Huwag rin kayo mag-alala. Pagkatapos kong gumawa ng proteksyon, gagawa ko ng paraan para hindi tablan si Mila ng proteksyong inilagay ko. Sa ganong paraan, siya lang ang aswang na bukod tanging makakalabas-pasok sa lugar natin. Ayun naman pala eh. Sige na. Mauna na rin muna ako, Kaapin, Mila, Atong. Diyan na muna ang kapatid ko. Bibisitahin ko lang yung ibang kasama natin. O siya, sige Danilo. Ako munang bahala kay John. Sisimulan ko na rin ulit ang ritual maya-maya bago umalis si Mila. Kinagabihan noon nang umalis si Mila. Pagkatapos na ibalik na rin ang proteksyon at gumaan ang hangin sa baryo. Nang mga sumunod pang araw naging matahimik pero patuloy ang pagpaplano at pagmamanman. Bumibisita rin nga si Mila paminsan-minsan at patapos na ang pangontrang ginagawa ni Itay para sa kanya. Pero isang gabi, hindi ko natiis at tumakas ako kay Itay noong tulog na siya. Pinuntahan ko si Mila sa kakahuyan, ngunit biglang namatay ang ilaw ko hanggang sa hindi ko na alam ang daan. Maya-maya pa, may kumakaluskos. Sino yan? Tao ka ba? Sino ka? Malakas ang loob mong lumabas ng oras ng gabi, bata! Yari ka! Aswang! Reynang tita! Ah! Tulong! Minamahal! Tulong! Tulong! Tinatawag mo pang anak ko? Walang makakarinig sa'yo rito, iho! Katapusan mo na ngayon! Pero mukhang mapapakinabangan pa kita! Hulihin niyo na yan! Wala akong makita! Wag! Hindi! Hindi yung gagalawin ang mahal ko! Mahal, ayos ka lang ba? Mahal! Mabuti dumating ka! Akala ko'y makukuha na nila ako! Hindi ko hayaang mangyari yun. Pabuti na lang pabilis ko narinig ang sigaw mo. Inang! Layuan mo siya! Wag mo siya itamay dito! Akong kalabanin mo! Hindi kita sasaktan, Mila. Pero alam ko na ngayon ang kahinaan mo! Mga kasama! Punteriyahin niyo ang lalaki! Kapag nakuha natin yan, makukuha ko na rin ang anak ko! Sakot! Hindi! Ato, mahal! Tumakbo ka na! Ako na bahala rito! Hindi kita iiwan. Kaya ko ring lumaban. Hindi ako magpapahuli sa kanila. Ako bahala. Tutulungan kita. Matapang palang kasintahan mo, Mila! Tingnan natin kung hanggang saan ang lakas yung dalawa! Mahal, mas mabuti na makuha ko kaysa ikaw. Masyadong delikado na nandito ka pa. Umalis ka na. Hindi, Mila. Hindi mo ako mapipigilan, mahal. Hindi kita hahayaang mag-isa. Alam mo yan. Labanan mo lang sila. Huwag mo akong intindihin. Manghihina rin kayo! Sige, mga alagad ko! Sugod pa! Napinog lalaki yan! Sugod! Sobrang dami ng puwersa nila. Marami ring napatay si Mila pero hindi pa rin nauubos hanggang sa maghiwalay kaming dalawa. Maya-maya pa may matutulis na kukong kumapit sa likod ko. Aray! Mahal! 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 Ako na mismong dadakip sa kanya!
Hindi ko na ito patatagalin pa! Ngayon, Mila, anong pipiliin mo? Hulihin namin ang mahal mo o sumama ka sa amin? Ano anak? Sumagot ka! Hayop ka! Halimaw ka talaga, demonyo ka! Mamatay ka na! Mahal, huwag mo na akong subukang iligtas. Sasama ako sa kanila. Hindi ko hahayaang makuha ka rin nila. Umalis ka na! Umalis ka na! Ay, mahal! Hindi kita bababayaan! Babawiin kita! Babawiin kita! Talagang makulit kayong mga bata kayo, ha? Bibigyan kita ng panahon, Mila! Dadalhin ko to sa aming teritoryo! At bukas ng gabi, kung hindi ka darating, alam mo nang mangyayari sa mahal mo! Sige na, Mila. Umalis ka na. Huwag mo akong isipin. Sila, Itay. Puntahan mo sila. Sa kanila mo ikwento ang pangyayari. Ayaan mo na ako. Kahit sino pang tawagin nyo, walang ibang sagot kundi ang pagsuko ng anak ko. Hihintayin kita, Mila. Hihintayin kita! Hindi! Hindi! Ililigtas kita, mahal! Babalikan kita, pangako! Ililigtas kita! Ililigtas ka namin, pangako yan! Yun na ang huling narinig kong salita ni Mila hanggang sa mawalan ako ng malay. Noong gabi rin palang yon, tumakbo agad siya papunta kina Itay. Naabutan niyang nagtitipon na ang mga ito dahil nga sa aking pagkawala. Kaapin! Mang Danilo! Papasukin niyo ako! Si Atong! Si Atong! Mila, anong nangyari? Mila! Kapin! Paano natin siya mapapapasok? Mila, anong nangyari sa anak ko? Teka, tapos na ang pangontra mo. Saglit at kukunin ko. Diyos ko, ang anak ko. Kaapin! Si Atong! Si Atong! Eto, isuot mo ang balabal na ito para makapasok ka, Iha. Ano bang nangyari? Doon tayo sa may bahay. Maupo ka muna. Nasaan si Atong, Mila? Hindi ko po kasi alam na pinuntahan pala ako ni Atong. Akala ko kasama niya kayo. Narinig ko na lang na bigla siyang sumisigaw tapos doon ko siya natagpuang walang kahit anong liwanag. Pinalilibutan na siya ng mga aswang kaya sumugod ako para mailigtas siya. Nailigtas ko naman siya pero... Ano, Mila? Ituloy mo. Sige, ituloy mo. Pero si Inang, ginamit niya si Atong bilang kahinaan ko. Inutusan niya mga alagad niyang takpin si Atong. Pinaalis ko na siya pero hindi siya sumunod sa akin. Hindi niya raw kami iiwan kaya... Lumaban din si Atong? Panginoon, hindi pa man din natuturuan ng gusto ang batang yun. Tapos, anong nangyari, Mila? Ayun na nga po, nakipaglaban siya kasama ko. Marami kaming napatay sa puwersa pero sumugod si Inang. Kinapitan na niya si Inang at doon niya na ako pinapili kung sasama daw ba ako sa kanya o hayaan ko madakip si Atong. Pero, Kaapin, Ano, Mila? Kaapin, kilala ko ang pag-aswang ni Inang. Brutal yun at hindi tutupad sa usapan. Kaya sinabi ko ililigtas ko si Atong sa lahat ng makakaya ko. Pero pinigilan ako ni Atong at sinabi humingi ako ng tulong sa inyo. Kaya ayun, binigyan ako ni Inang ng oras hanggang bukas ng gabi. Kung hindi na ako magpapakita, alam ko na mangyayari. Papatayin nila si Atong, Kaapin. Alagad talaga ni Satanas ang aswang na yon. Hayop! Pati anak ko dinamay sa laban namin. Kailangan natin siyang iligtas. Tama. Ito na rin ang tamang oras para tapusin sila. Tayo na. Maganda na tayo. Tatapusin na natin silang lahat ngayon. Teka, Mang Danilo, teka. Oo, mahina na ang puwersa nila. Pero teritoryo nila susugurin natin. Mas gamay nila yon, kaya kailangan natin magplano. Dapat pagplanuhan natin kung paano sila mauubos. Pero, kung hindi pa ngayon, lalakas ang ilan sa kanila. At saka, baka kung anong mangyari kay Atong. Tama si Mila, Danilo. Hindi dapat tayo magpadalos-dalos. Alam kong hindi nila papaslangin ang anak ko. Mahirap silang pagkatiwalaan pero si Mila ang puntirya nila. Tutupad yun para makuha si Mila. Kaya dun magsisimula ang plano. Ano pong mangyayari, Kaapin? Simple lang, Mila. Ikaw ang magiging pain namin. Kunwaring magpapakuha ka na sa inang mo, kahit na alam mong hindi ibibigay si Atong. Subukan mong makipagpalit
At doon kami susugod para kunin ang anak ko. Sa tingin ko, yun muna ang unang tungkulin natin. Hindi ito kakayanin sa madali ang bigmaan. Pero Kapin, wala na tayong magagawa kung una silang sumugod. Lalabanan natin sila pag nagkataon. Pero Danilo, tandaan mo, sinunog nila ang pananim natin ng pangontra. May utak si tita. Ngayon, limitado ang batang nabasbasan ko. Baka magkaubusan at mapilitan tayong gumamit ng itak na hinasa sa batubalan. Mukhang doon talaga yan mapupunta, Kaapin. Maras din ang mga aswang. Hindi sila papayag na basta-basta makukuha si Atong ng ganun-ganun lang. Kailangan maganda sa malagim na labanan. Kung ganon, magpahinga na muna tayong lahat. Bukas ng umaga, aagaan pag-iinsayo. At eksaktong pag-agat ng bagong buwan, pagpatak ng mga alas 6 ng gabi, susugurin natin sila. Pabor din na hindi bilog. Wala silang dagdag ng lakas. Tsaka yung oras na yon, malakas ang mga arkanghel. Siguradong gagabayan nila tayo. O mga kasama, narinig nyo na yon? Ha? Tayo na, magsiuwi na tayo lahat. At maghanda bukas. Sige. Ililigtas natin si Atong. Kapin, Mila, tatapusin natin ang sumpa ng aswang. Bukas! Sigurado yan! Maraming salamat, Mang Danilo. Kaapin, bukas na lang din po ako babalik. Salamat po sa balabal na ginawa nyo. Salamat sa muling pagligtas, anak ko. At naiintindihan ko rin ang nararamdaman mo ngayon. Ililigtas natin si Ato. Makakasama ulit natin siya. Opo, Kaapin. Gagawin ko ang lahat kahit na ikamatay ko pa. Basta makasama nyo lang ulit si Atong. Salamat, Mila. Mag-iingat ka. Sa kabilang banda, nagising ako na nasa kampo na pala ako ng mga aswang. Nakagapos ako sa isang poste. Samantalang magubat ang paligid. Mabaho ang amoy ng mga aswang, pinaghalong bulok na laman at kalawang. Nakakasuka hanggang sa biglang lumapit sa harap ko si Tita, ang inang reyna ni Mila. Tingnan natin kung talagang mahal ka ng anak ko at ng mga kabaryo mo. Tingnan natin kung pupuntahan ka nila bukas. Kahit hindi sila pumunta, alam kong mahal nila ako. Hindi ko kukwestiyonin ang pagmamahal nila sa akin. Isa kang mangmang! Ang tao talaga, walang kakwenta-kwenta mag-isip. Laging umaasa sa pag-ibig at hindi sa kalakasan. Kaya kayo mahinang nilalang. Wala kang karapatang sabihin yan. Kayo ang mahina. Dahil kayo ang masasama. Mga halimaw! Pero paano kung sabihin ko sa'yo? Kung may paraan para mailigtas kayong dalawa ng anak ko? Basta ipagkanulo mo lang ang iyong ama at mga kabaryo mo. Sila lang naman ang problema ng aking kampon. Kung wala sila, wala nang makakalaban sa amin. Kaya ano sa tingin mo? May utak ka rin pala, no? Pero masyado mo akong binamaliit. Hindi ako magpapadala sa mga kondisyon mo. Mas gugustuhin ko pang mamatay kesa traidorin ang mahal ko sa buhay. Wala akong pakialam sa gagawin mo sa akin. Hindi ako natatakot sa iyo, halimaw. Aswang! Mabubulok ka rin sa impyerno. Sigurado matatalo ka rin ni Naitay. Papatayin ka ng mismong anak mo. Tarantado kang bata ka! Sige! Bugbugin niyo ito! Pasalamat ka, hindi pa kita pwedeng patayin dahil ayaw kong biguin ang anak ko. Pero pag kaniling bukas at wala pa siya, babalatan kita ng buhay! Darating na rin ang katapusan mo bukas, reyna ng mga demonyo! Amatay ka na! Mamatay ka na! Pinarusahan nila ako hanggang sa mawalan ako ulit ng malay. Kinabukasan, dumating ang oras na ililigtas na ako ng aking nobya't ama. Narito na mga kasama natin, Kapin. Maayos na rin si Jun. Kaya nagpumilit na siyang sumama sa atin. Sigurado ka ba, Jun, kakayanin mo? Oo, Kaapin. Para kay Mila at kay Ato. At sa ating lahat sa baryo. Ibubuwis ko rin ang pangalawang buhay ko. Mula sa inyo. O siya,
Lumuhod kayong lahat. Babasbasan ko kayo at bubuhusan ng langis. Pangdagdag proteksyon. At para rin hindi kayo maamoy ng mga aswang. Luhod mga kasama. Tumayo na kayo. Danilo, ayos na. Ikaw ba, Mila? Handa ka na ba? Handa-handa na, Kaapin. Tayo na. Lalapain na sana ako noon ni tita nang biglang sumulpot si Mila. Muli niya akong iniligtas sa kapahamakan. Wag! Inang, wag! Nandito na ako! Ako ang kailangan niyo, di ba? Pakawalan mo na si Atong! Talagang mahal mo nga ang lalaking to. Pwes, kung ganon, kalagan niyo siya at ilapit sa kanya. Siguraduhin mo lang na dito ka na sa akin, Mila. Ngayon lang ako tutupad ng usapan. Huwag mo kong biguin dahil kung hindi, wala na akong magagawa kundi itakwil ka at parusahan! Pumarito ka na, mahal. Salamat, Inang. Mahal, dumating ka. At naniwala talaga kayo, ano? Mga kasama, dakpin niyo si Mila! Patayin niyo na ang lalaking yan! Ano? Mga kasama, ngayon na. Wow! Yeah! Ah! Marino, wala akong plano. Masyado mo ako minamaliit, Inang. Mula ngayon, wala ka ng karapatang sabihin yan! Itinakwil na kita bilang prinsesa ng mga aswang! Matagal na kitang itinakwil bilang aki ina! Wala akong pakialam sa'yo! Patayin niyo na silang lahat! Huwag kayong magtitira! Sada! Ratratin nyo na sila! Atong! Ito ang armas! Op! Nangyari na nga ang digmaan at sa sandali lamang, marami na agad ang nabawas sa aswang. Ganoon din sa grupo namin, hanggang sa magkaubusan na nga ng bala at may isa pang namatay. Si... Jun! Jun! Anong nangyari? Kapin! Atong! Mila! Si Jun! O, kuya, hindi ko na kaya. Wala na akong bala. Hindi ko na kaya makipaglaban. May kagat na rin ako sa liig. Ah! Kumapit ka, John! Kumapit ka! Lumabang ka! Tumabi ka lang at magpagaling. Gagamutin kita mamaya! Pero tay, nag-aagaw buhay na si Kuya John. Hindi na siya aabot. Jun! Jun! Kumapit ka! Kumapit ka! Kuya, ikaw lang lumaban. Huwag niyo na akong tindihin. Wala nang pag-asa to. Maraming salamat sa tulong niyo. Unti-unti nang nauubos ang pwersa nyo! Danilo! Paalam sa kapatid mo! Hayop ka! Hayop ka! Halimaw ka! Kuya, Jun! 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 Kuya John! Jun! Nalagutan ng hininga si Kuya Jun at lalo kaming nagalit, lalo na si Mang Danilo. Sa pagkaubos ng balang kamangyan, doon na naisipang gamitin ang sundang. Subalit, unti-unti pang nalagas ang grupo namin, pero ganoon din sa kabila. Hanggang sa mangyari ang huling tagpong hindi inaasahan. Kaya po ba natin, Kapin? Mila? Atong? Ano sa tingin nyo? Nangihina na rin ang kapangyarihan ko. Pero hindi tayo pwede kumatras, Danilo. Ito na dapat ang huling laban! Tama sa itay. Lalo lang tayong mamamatay kung tatakbo pa tayo. Madali nila tayong mahahabol. Hindi ko na rin kayo kaya iligtas lahat at buhatin na mabilis. Isagad na natin to. Nangihina na rin sila, oh. Sinong may sabi? Sinong may sabi nang hihina kami? Baka nakakalimutan mong reyna ako ng mga aswang! Hanggat buhay ako at malakas, malakas din ang mga alagad ko! Kaya hindi kami manghihina, Mila! Totoo ang sinasabi ng inang mo, Mila. Ramdam ko pa rin ang lakas nila. Kapin! Huwag kang panghinaan ng loob, Danilo! Mababaliwala ang sakripisyo ni John kung susuko pa tayo rito! Huwag rin kayo maniwala sa bruhang yan! Kaya natin to! Mang Danilo! Kaya natin to! Ah! Yeah! Danilo, sa likod mo. Tumalas ba? Salamat, Kapin. Kung hindi sa binanggit mong orasyon,
Baka nalapa na ako noon. Papagod na rin ako pero ayos lang ho ba kayo? Walang alaman yun, Danilo. Ayos lang. Kapin! Kapin! Patumba na kayo! Tay! Anong nangyari? Tay! Sa harap nyo! May aswang sa harap nyo! Hoy, aswang! Atong, Etong sayo! Ah! Salamat, anak. Salamat ka. atong, si tita, susugurin ka na! Apta! Hindi ako aabot! Ah! Anak! Mahal! Iniligtas mo ako! Mila, anak! Mila! Anong ginawa ko? Anong nangyari? Mahal, Malibo ka talaga! Pinatay mo ang sarili mo, anak! Kapin! Ngayon na! Tinda. Mamatay ka na, tita. Sige na, Danilo! Tapusin mo na siya! Why? Yay! Anak! Hayop! Babalikan ko kaya! Nawala ng buhay ang reyna ng mga aswang. Kasabay nun, nanghina rin ang mga natirang aswang at nagapi sila ng mga natira naming puwersa. Pero si Mila, naghihingalo na siya sa may gilid. Tumutulo ang dugo mula sa kanyang dibdib. Mahal! Bakit mo ginawa yun? Bakit hindi mo na lang hinayaan para maligtas ang sarili mo, ha? Bakit? siyempre naman, mahal na mahal kita. Gagawin kong lahat, mabuhay ka lang. Kahit na ikamatay ko pa. At mukhang ganun na nga ang nangyari, mahal. Hanggang dito na lang ang buhay ko. Hindi. Hindi pwede. Hindi mo ako pwedeng iwan. Magdanilo, tulungan niyo si Mila para awa niyo na. Patawad, Atong. Pero wala na akong magagawa. Tay, tulungan niyo si Mila, Tay. Gamutin niyo siya para awa niyo na. Pagalingin niyo na ang tama niya. Patawarin mo ako, anak. Pero ang mga ritual ko, hindi basta-basta gagana kay Mila. Wala akong alam para maghilom ang sugat na ibinigay ng kanyang ina sa kanya. Wala na akong magagawa, anak. Patawarin mo ako. Hindi. Hindi, mahal. Lumaban ka. Parang awa mo na. Huwag mo kong iiwan. Parang awa mo na. Mahal, makinig ka. Hanggang dito na lang talaga ang buhay ko. Sadyang hindi yata nararapat na mabuhay ang aswang bilang tao. Tama si Kapin at Mang Danilo. Hindi ko rin alam kung magiging ano ako pagdating ng panahon. Baka mawala ang pagkatao ko. Kaya mabuti na rin na itong alaala mo sa akin. Yung magandang alaala. At ipangako mo, hindi mo ako kalilimutan. Pangako, mahal. Pangako. Pero hindi mo pa ako iiwan, hindi ba? Hindi ka mamamatay, di ba? Patawarin mo ako, mahal. Pero huwag kang mag-alala. Kitang dadalawin. Magpaparamdam ako sa iyo sa kahit anong paraan. Sana maging masaya ka nang wala ako. Sana makahanap ka ng normal na taong magbubuo ng pamilyang pinapangarap mo. At huwag ka mag-alala. Dahil nandito lang ako. Hindi kita iiwan kahit na mamatay na ako. Hindi. Hindi, mahal. Hindi. Wag. Wag ka mamamatay. Mahal na mahal kita, Atong. Salamat sa pagmamahal mo sa akin. Yun ang huling katagang sinabi niya at tuluyang pumikit ang mata. Nagpatuloy akong humagulgol noon at ilang araw na nalungkot hanggang sa unti-unti kong maintindihan ang nangyari. Ganoon talaga ang buhay.
Ang digmaan na yon, marami talagang nawala. Pero ang mahalaga, nagapi namin ang kampo ng aswang. Nagtagumpay sina Tatay at Mang Danilo. Nailigtas nila ako. Kaya nandito ako ngayon para maibahagi ang kwentong ito. Maraming salamat at sana'y marami kayong natutunan dito. Lagi niyong tandaan na may mga aswang na nananatiling may pagkatao at pwede rin silang mahalin. Salamat po. Hanggang doon na lamang po ang kwento ng Lolo Atong ko. At muli po, ito ulit si Jomar. Napahilig po talaga ako sa mga kababalaghan dahil sa pinagmulan ko. Pero ang totoo, wala nang nagpatuloy sa pagiging albularyo at si Lolo Apin na ang huling naging bantog. Si Lolo Atong nakapag-asawa ng bago. Yung lola ko na ang nakakatuwa pa. May mga pagkakataon talaga na parang ibang tao siya. May sinasabi siya tungkol sa karanasan niya kay Lolo Atong, pero ang totoo'y karanasan niyo ni Mila. Kumbaga, nagpaparamdam si Mila gamit si Lola. Ganon. Basta, marami pang kababalaghan sa pamilya namin, pero sa ibang kwento na lang. Bago ho ako magpaalam, gusto ko rin pong magpasalamat sa inyong pagsubaybay. At sa mga nakatapos ng kwento, maitanong ko lang dahil medyo curious ako. Paano kaya kung kayo ang nalagay sa posisyon ni Lolo Atong na isang tao? Magmamahal din ba kayo ng isang mabait na aswang? Kahit na alam niyong aswang ito. Bakit? Sana'y sagutin niyo yan para makita ko naman kung may mga katulad ni Lolo na hindi tumitingin sa anyo. Bihira na lang ngayon ang mga katulad nila na nagmamahal maging sino ka man. Pero hanggang dito na lang din po. Salamat sa pakikinig at sana'y patuloy nating suportahan ng Katie at iba pang channels. Kaya like and subscribe na. Salamat po Miss Anne at sa lahat ng bumubuo ng team ninyo. Ako po ulit si Jomar. Magandang araw po sa ating lahat.